Palibot may usapan tayong dalawa. Gusto mong layuan kita. Kinuha ko na lahat. Ako na nga itong kusang lumayo sa'yo dahil gusto ko magkaroon ng tahimik na buhay. At anong ginagawa mo ngayon? Heto ka na naman at may binabalak na masama sa akin. Ano ba talagang gusto mong gawin ko, ha? Hindi mo ba talaga kayang tumupad sa mga... Maliit ang mundo, Monica. Iniisip mo ba na nandito ako para guluhin ka? Wala ba akong karapatan na tumira sa lugar na to? Hindi pa rin makatingin sa mga mata ko si Monica. Wala akong magagawa ngayon kundi hayaan ka na lang na umaligid sa kung saan ako. May lumapit na sexing babae sa amin ni Monica. Kilala ko siya, sa JC, ang dating secretary na Don Guerrer, at kilala din niya ako dahil may nagrelasyon kami noon nito bago ko pa man makilala si Ella. Sweetheart, hindi mo na ba ako nahintay kaya sinusundo mo na ako? Malambing na tanong nito sa akin. Kumunat pa ang noon nito nang makita si Monica. Hinawakan niya ako sa braso at lumikit pa siya sa akin. Who is she? She's my old friend, JC. Aksidente na nagkita ulit kaming dalawa dito. Kanina mo pa ba ako hinihintay? Naganda ako ng masarap na breakfast para sa ating dalawa. Tumingin si JC kay Monica na nakatitig dito mula ulo hanggang paa. Iniisip ko tuloy kung ano ang nararamdaman ni Monica ngayon. Gusto mo ba sumama, Monica? Tanong ko dito. Ayoko pong matay. Mahina nitong sagot sa akin. Mabilis itong tumalikod at muling tumakbo. Naiwan ito ang cellphone nito sa lapag at kinuha ko naman iyon. Kaagad kong ibinulsa habang hindi nakatingin sa akin si JC. So, siya ang pinababantayan mo sa akin, Gabriel? Nasa panganib pa rin ang buhay niya kaya kailangan natin siyang bantayan. Hindi natin alam ang kayang gawin ni Gustavo sa kanya. Ayoko madamay siya sa gulo kaya gusto kong maging malapit kayong dalawa. Bantayan mo siya, JC. Ikaw lang nakikita kong kaya makipagkaibigan sa kanya dito. Mukhang hindi kami magiging magkaibigan dahil ngayon pa lang nakikita ko na nagsaselo siya dahil nakita niya ako. Hindi mo naman kasi sinabi na siya pala si Monica. Bumuga ako ng malalim. Nandito na ito, JC. Gumawa ka pa rin ng paraan para maging magkaibigan kayong dalawa. Nagtatrabaho ka sa Villa at palagi kayo magkasama. Gumawa ka ng paraan para hindi siya mawala sa paningin mo. Bakit hindi nila ikaw gumawa niyan? Mariin akong tumingin kay JC. Nakikinig ka ba sa akin? Seryosong tanong ko dito. Okay, fine. Malakang utang na loob ko sa'yo kaya pumapayag ako. Hindi lang ako sigurado kung magiging close kaming dalawa. Kilala mo naman ako, Gabriel. Hindi ako good friend. Siguro mas mababantayan ko siya kung magiging enemies kaming dalawa. Kinagat ni JC ang hintuturo nito habang nakatingin sa akin. Bahala ka na sa gusto mong gawin kay Monica. Ang importante lang sa akin ngayon, masiguro na okay si Monica sa loob ng Villa. Okay, as you wish. Muling hinawakan ni JC ang braso ko. Halika na sa loob. Marami pa akong dapat sabihin sa'yo tungkol sa mga negosyo ni Don Guerrer na dapat mong i-take over. Sige. Habang papasok ako sa bahay ni JC, lumingon ako sa kabilang bahay at nandoon si Monica. Nakatingin siya sa amin ni JC. Napangiti na lamang ako ng lihim dahil sa tingin ko, nagseselos nga talaga si Monica. Monica's POV. Pinagsaselos ba niya ako? Tinapik ko ang magkabilang pisngi ko at bakit naman niya ako pagsaselosin? Wala naman siyang pakaalam sa akin. Ay, nakakainis na talaga. At talaga sa dinami-rami ng mga babaeng pwede maging close na Gabriel, ang babaeng yun pa talaga. Nakikita ko siya sa Villa at hindi ko gusto ugali niya. Sa babaeng yun pa talaga nakipag-flirt sa Gabriel? Di ba nito alam na maraming issue ang babaeng yun? Dating mistress na isang businessman pagkatapos magiging babae naman niya? Kung sa bagay, ganoon naman talaga ang tao kapag nagsawa na. Hindi ko lang maintindihan ngayon kung bakit ganitong ginagawa ni Gabriel ngayong alam niya sa sitwasyon ni Ella. Sara ulo talaga. Kinapa ko ang cellphone sa aking bulsa at nawawala ang cellphone ko. Marahil nahulog iyon nang mabangga ako ni Gabriel kanina. Tatawagan ko sana si Brandon para itanong kung ano ba talagang ginagawa ni Gabriel sa lugar na ito. Nasupok ko ang aking noo dahil sa pagkawala ng cellphone ko. Binibigyan na naman ako ng tadhana ng pagkakataon para makita siya. Importante pa naman sa akin ang cellphone ko dahil nandoon lahat ng contacts ko sa mga magulang, kaibigan ko at sa trabaho. Relax, Monica. Ayoko makapatay ng tao. Nanggigigil na sabi ko sa aking sarili. Pumasok ako sa loob ng bahay ko at nagdesisyon na maligo na bago hanapin ang cellphone ko. Bakit ba talaga siya nandito at bakit sa dinami-rami ng lugar dito pa sa San Juan siya nagpunta? Inuubos na talaga ni Gabriel ang pasensya ko.
Pagkatapos kong maligo at makapagbihis, inayos ko na ang backpack ko dahil may overnight kami ngayon ng mga kaibigan ko sa isang beach sa La Union dahil birthday ni Warren. Kailangan ko pang dumaan sa company para makipag-meeting kay Alex. Kinuha ko siya para sa ilalabas namin bagong brand logo. Nalagay ko sa sasakyan ko ang mga gamit ko at saka nagpa siya na puntahan sa Gabriel sa bahay nito. Ngunit nakita ko siya na nasa bahay pa ni JC at nakaupo pa sa kandungan nito ang babaeng iyon. Hindi ba nila alam na nakikita ko ang paghaharutan nila? Hindi ba nila ako nakikita? Bumuga ako ng malalim at nagtungo sa bahay ni JC. Excuse me. Hindi na ako kumatok dahil busy kayong dalawa. Nawawala ka sa cellphone ko at naisip ko na baka napulot nyo. Paalsa kasi ako kaya dito muna ako nagtanong bago ako pumunta sa security. Nakita nyo ba? Seryosong tanong ko sa dalawa. Nagkibit-balikan si JC at umalis siya sa kandungan ni Gabriel. Nag-cross legs naman si Gabriel at sinandal ang likod sa couch. Ito bang hinahanap mo? Tinas nito isang kamay at pinakitang cellphone ko. Iabot ko na sana sa'yo kanina kaso umalis ka na agad. Here, kunin mo. Ginagalit talaga ako ni Gabriel. Pilit ko siyang nilitian at inagaw dito ang cellphone ko. Salamat ha. Mukhang galit ka pa yata, Monica. Ikaw na nga itong nawala ng gamit. Sabi pa ni JC sa akin. Nilingon ko si JC na nakataas ang isang kilay ko. Mukha ba? Hindi lang talaga ako sanay na magpasalamat sa taong hindi ko talaga kilala. Binalingan ko si Gabriel na nakangisi sa akin. Sanayin mo na, Monica. Mukha kasing palagi ka mawawala ng gamit at mapapadpad dito. Hindi na ito mauulit. Matipid kong sagot dito bago umalis. Have a good day, Monica. See you later. Sabi pa ni JC na mukhang tuwan-tuwa na makita akong napapahiya. See you later? See you in hell, bruha. Monica, hello? Are you here? Ani Gracie na tinatapik-tapik pa ang balikat ko. Masama ko siyang tinignan at saka dumampot ng isang stick ng barbecue. Wala pa ba si Warren? Kanya pa siya dapat na nandito ah. Siya pa naman ang una nagtak sa akin. Sinampal ako ng mahina sa pisngi ni Gracie. Ano ba naman, Gracia? Hinapos ko ang pisngi ko na sinampal nito. Mukha kasing nananaginip ka kaya ko yung ginawa. Wala ka sa sarili mo, Monax? Di ba't walang alam si Warren sa surprise party natin sa kanya? Oo nga pala. Nawala yun sa isip ko dahil sa lalaki iyon. Alam mo, Gracie, minsan hindi ko na rin alam kung okay pa ba talaga ako. Mababaliw na ako kay Gabriel. Hindi mo alam kung? Tila excited pa sa Gracie na malaman ang sasabihin ko. Nandun siya kagabi sa subdivision at nagkita ulit kami kaninang umaga. Gracie, iba ang kutob ko sa kanya. Na para bang may binabalak siyang masama sa akin. Hindi ko lang kung overreact ba ako o sobra lang akong kinakabahan dahil sa mga nangyayari. Hindi ko lang talaga maipaliwanag. Ang alin ba? Yung concern niya sa'yo o yung love na nararamdaman niya sa'yo? Nakangiting tanong pa sa akin ito. Sinimangutan ko ang aking kaibigan. Ni hindi nga pumitik ang puso ko sa lalaking in kanina. Hindi na ito love. Hate na hate ko na siya. Hindi ka maapektuhan ng ganyan kung wala kang nararamdaman para sa kanya. Ano naman ngayon kung nakatira kayo sa iisang subdivision? Hindi ba't mas nakakatuwa dahil ikaw naman ngayon ang hinahabol niya? Gusto niya makasama ka at palagi makita. Na-realize na siguro niya na ikaw talaga ang mahal niya at hindi ang prinsesang si Ella. Umikot ang mga mata ni Gracie. Pinagpatuloy nito ang pag-iihaw ng mga barbecues. Si Sash naman, papunta pa lang dito sa La Union kasama ni Warren. Hindi ko pa natatapos ang ginagawa kong pagpapalobo ng mga balloon para idikit sa may wall. Ewan ko sa'yo, Gracie. Naisip ko tuloy ngayon. Nahayaan ko na lang kaya si Brandon na ligawan ako. Kesa naman si Gabriel ang maaligid sa akin. Hinapas niya ako ng pamaypay sa balikat. Huwag na huwag mo yung gagawin. Mabuting tao si Brandon. Hindi niya deserve maging option mo lang o panakip butas dyan sa Gabriel na iyan. Monica, alam natin parehong pakiramdam ng naiiwan sa ere. Malungkot akong tumango sa kaibigan ko. Bakit ba napakasama ng iniisip ko? Tama nga si Gracie. Mabuting kaibigan si Brandon. Baka nga tama rin ang nararamdaman ko. Hindi siya ginagamit ni Gabriel kundi in love na talaga siya sa akin. Kung pwede nga lang talagang turuan ng puso. Sunod ko ng mahina ang aking dibdib. Pwede kayang huwag ka nalang tumibo ko sa kanya lang din. Mahinang sambit ko at mariing pumikit. Ilang oras pa lumipas ay dumating na sina Warren at Sash. Sinalubong namin ni Gracie si Warren na may hawak na cake. Happy birthday, girl!
Masayang sabi namin tatlo dito. Grabe naman kayo mga sisterets. Talagang love na love niyo ako at may pa-surprise pa kayo sa akin. Ayoko pa naman na marami mga pasabog. Naiiyak at natutuwang anito. Hindi pa nito ang kandila at niyakap kaming tatlo. Sus, nagdrama ang Becky. Nandito tayo para mag-party, hindi para mag-iyakan. Simulan natin ang inuman para maibuhos ko lahat ng bitterness ko. Sabi ko sa mga ito. Nauna pa ako magtungo sa loob ng bahay kubo na siyang nirentahan namin. Okay ka lang ba, Monica? Napansin marahil ni Sash ang sandaling pananahimik ko. Ninitian ko sa Sash at nagsimula ako ng isang magandang kwento. Ang simula ng pagiging love team namin ni Warren na nauwi sa pagiging mag-sisters. Inabot kami ng alauna ng madaling araw sa pagsa-celebrate sa birthday ni Warren. Naging masaya ang kaibigan ko dahil sa ginawa namin tatlo. Nagpakalasing kami lahat at nakatulog na nga sila sa dami ng ininom na alak. Ngunit heto ako, kahit na nahihilo at ramdam ang pagkalasing ay nandito sa may tabing dagat, nanonood sa mga bituin sa langit. Nakaupo ako sa buhangin na tinahayaan na ilipad ang mahaba kong buhok ng presko at sariwang hangin. Makaramdam ko napakagaan ng loob ko ngayong araw. Sa kabila ng mga problemang nalampasan ko, heto ako at matatag. Maliban na lang sa puso ko. Patuloy pa rin ako nasasaktan kapag naalala ko siya. Hindi pa rin mawala sa isip ko ang sagot sa mga tanong ko sa kanya. Kung totoo ba talagang minahal niya ako o parte lamang iyon ng isang laro. Pumikit ako at tinayaan na umagos ang luha sa aking mga mata. Hindi ka na dapat lumalabas ng ganitong oras na ganyan ang suot mo. Anang baritonong tinig ng isang lalaki sa likod ko. Nagmulat ako ng mga mata at nilingon ko ang lalaki. Nakasuot ito ng black na hoodie jacket at cotton pants. Nakapangulsa magkabilang kamay nito sa jacket na suot. Ano naman pakialam mo? Naasar na tanong ko rito. Nakabra ka lang at may cling short. Lasing ka pa. Mabuti na lang nandito ako kundi. Kahit na nahihilo ako, ipilit akong tumayo. Tinulak ko ang lalaki at tumingin sa mukha nito. Monica, nag-aalala lang ako sa'yo. Si Gabriel. At ano naman ginagawa mo sa lugar na ito? Huwag mo sabihin na may kaibigan ka rin na may birthday party dito. Hindi ko alam na ikaw yan. Pagde-deny pa nito. Halatang halata naman na talagang ako ang sinadya niya rito. Oh, come on, Gabriel. Napakasinungaling mo talaga. Sigaw ko sa kanya at saka siya tinulak. Monica, alam ko lasing ka. Tulog ng mga kasama mo kaya magpahinga ka na rin. No, bakit naman kita susundin? Kailan ka pa ba naging concern sa akin, ha? Kailan pa naging mabuti ang hangarin mo para sa... Hinapit niya ang bewang ko at bigla na lang niyang hinagka ng aking mga labi. Isang mabilis na halik ang ginawa nito sa akin. Nakatitig ito sa mga mata ko at naririnig ko malakas na tibok ng kanyang puso. Walang nagbago, Monica. Hindi nagbago ang nararamdaman ko para sa'yo. At akala mo naman maniniwala ako? Matagal ko nang gustong itanong sa'yo to. Tumingin ako sa mga mata ni Gabriel. Nakatitig din siya sa akin. Totoo bang minahal mo ako? Monica, muli niya akong hinalikan ngunit itinula ko siya ng malakas. Pinahid ko ang mga labi kong hinalikan niya. Hindi na ako apektado ng mga halik mo. Matatag na sabi ko sa kanya. Ni ayoko magpahawak sa'yo dahil naaalala ko kung paano mo ako binaliwala. Hindi mo pa rin mabubura sa isip ko kung ano ang ginawa mo sa akin, Gabriel. Hanggang ngayon, hindi pa rin naghihilom ang sugat sa puso ko. Please, umalis ka na. Leave me alone. Tumakbo akong umiiyak palayo dito. Nakaramdam ko na walang espiritu ng alak sa katawan ko. Nagulat si Gracie nang makita akong umiiyak na nakatayo sa may pintuan ng kubo. Okay ka lang ba, Monica? Huwag mo na siyang isipin. Sagutin mo si Brandon. Siya bagay sa'yo. Kayong dalawa ang meant to be at hindi ang matandang iyon. Tumawa pa si Gracie sa huling salitang binigkas nito. Inakbayan ako ni Gracie papasok sa loob ng bahay kubo. Pinahid ko ang luha sa aking mga mata. Halika na nga, patulog na lang tayo. Brandon's POV. Uncle Martin, nandito sa file na ito ang lahat ng mga negosyo na Don Guerrero na iniwan niya para kay Ella. Pati na rin ang mga bank account niya na nakatago pa rin sa pangalan ni Luisito Roman, ang legal advisor ni Don Guerrero. Hawak na namin siya pati na rin ang kanyang pamilya. Tinapik ni Uncle Martin ang aking balikat. Kinuha nito sa kamay ko ang file at ibigay ito iyon kay Alex.
Mabuti naman. Ngayon ay alam mo na ang kinakampihan mo. Jasper. Or should I say, Brandon. Ngumiti sa akin si Tito Martin at saka ako niyakap. I'm glad you're back. Matagal na panahon din simula noong hindi ako nagpunta dito sa mansyon para bisitahin kayo dito. Naging busy ako sa pagpapanggap bilang sa Brandon. Akala ko talaga'y bumaliktad ka na, Brandon. Kilala ko kasi si Uncle Martin at alam kong hindi siya nagbibiro noong gusto kanya ipahanap sa akin. Hindi pa rin nagbabago si Uncle Martin hanggang ngayon. Tuso pa rin siya. Tumingin ako kay Alex na nakangisi sa akin. Kilala mo naman ako, Alexander. Hindi ako katulad mo na ginagamit ang puso kaysa utak. Ikinuyom nito ang kamao at akmang susuntukin ako. Tama na nga yan. Gusto ba ninyo magpatayan? Malawak ang boxing ring para sa inyong dalawa. Sarmo naman sa amin ni Uncle Martin. Alex, gawin mo pinagagawa ko sa iyo at ikaw naman, Jasper. Bumalik ka sa trabaho mo kay Gabriel. Hindi niya pwedeng malaman ang tunay mong pagkatao. Ayoko masira mga plano na matagal na natin pinagplanuhan. Hindi na ako pinagkakatawalaan ni Gabriel, Uncle Martin. Kumunot ang noon nito at tumingin sa akin. Anong ibig mo sabihin? Hindi na dumedirekta sa akin ang mga tauhan ni Gabriel. Palaging sabihin namang kinakausap ng mga ito at naging limitado din ang koneksyon ko sa mga bago niya negosyo. Hindi ko pa sigurado kung alam na ni Gabriel ang totoong pagkatao ko. Hinawakan ni Uncle Martin ang baril nito. Kung ganoon, alam mo na ang dapat mong gawin. Jasper, si Monica ang tanging kahinaan niya at ikaw lang ang nakakalapit sa kanya. Ikaw na bahalang gumawa ng paraan para sa dalagang iyon. Masusunod, Uncle Martin. Matagal na panahon ko na rin pinag-isipan ng tungkol dito. Dahil kay Gabriel, kung bakit ako nakulong at nakalaya. Nawala sa akin ang lahat dahil sa pagkakakulong ko kaya pagbabayaran niya lahat ng ito. Maigting nasambit ko habang nakatingin kay Uncle Martin. Tama yan, Jasper. Kabuhian mo siya dahil pare-pareho tayong ginamit niya noon para sa kapangyarihan. Ipaghiganti natin ang masasamang ginawa ni Gabriel sa pamilya natin. Ipagpatuloy mo lang ang pagbibigay ng impormasyon sa akin at nang mapilaya natin ang mga paan ng taong iyon. Panahon na para ang Falcon na magmay-ari ng bigating kumpanya sa loob at labas ng bansa. Sang-ayon ako sa plano ni Uncle Martin kaya gagawin ko ang lahat para hindi malaman ni Gabriel ang tunay kong pagkatao. Naging busy kaya nito mga huling araw. Nagtatakang tanong ni Monica sa akin. Sinundo ko siya matapos ang trabaho nito sa VIA. Namiss mo ba ako? Pagbibiro ko naman sa kanya. Medyo, hindi ka naman talaga nagtatrabaho kay Gabriel. As in, wala kang naugnayan sa kanya? Panguulit nito na tanong sa akin. Nandito kami sa isang fast food chain at nakaharap sa mga in-order namin pagkain. Bakit mo naman tinatanong? Gusto mo bang magtrabaho kay Gabriel? Humaba ang uso nito sa sinabi ko. Obvious ba? Ano bang ginawa ng boss ko sa'yo at mukhang bad mood ka sa tuwing nababanggit ko ang pangalan niya? Don't worry, wala na ako sa triad at hindi malalaman ni Gabriel ang mga sasabihin sa akin. Magkwento ka lang at makikinig ako sa'yo. Kumain na nga lang tayo, baka biglang mawalan ako ng gana kapag palagi natin siya pinag-uusapan. Monica, tungkol sa sinabi ko sa'yo noong nakarang araw. Hinawakan ko ang kamay ni Monica na nasa lamesa. Seryoso ko sa sinabi ko sa'yo. Gusto na talaga kita at kung pwede lang sana, bigyan mo ako ng chance para... May nalaglag na kutsara sa kabilang table kaya natigil ang pagsasalita ko. Sabay kaming lumingon sa lalaki na nakatalikod sa amin ni Monica. Nandito si Gabriel. Monica, bigyan mo ako ng chance para ipakita sa'yo na seryoso talaga ako sa'yo. Hindi ako katulad ng iba, nasasaktan ka lang at paiiyakin matapos kunin ang lahat sa'yo. Ibahin mo ako sa laking duwag at walang puso. Kumilos si Gabriel na nasa likod ni Monica. Nagangat ito ng kamay at ikinuyom iyon. Hindi naman alam ni Monica na nasa likod lang nito si Gabriel. Brandon, mabuti kang kaibigan sa akin. Kung naging matagal tayo magkakilala, siguro nagustuhan kita. At siguro minahal kita ngayon. Kaso, hindi ko pwedeng sabihin sa iyo na gusto kita. Dahil, please, hayaan mo ko na mahalin ka. Hindi naman kita pipilitin na magustuhan ako agad. Paghihintay ako sa iyo, Monica. Okay, sige. Bigyan mo ko ng panahon para malaman ko kung kaya ko na ulit magmahal. Salamat dahil palagi ka nandyan para sa akin. Hinawakan din ng Monica ang kamay ko. Salamat, Monica. Sige na, kumain na tayo para maihatid na kita.
Marami pa sana tayong pagkukwentuhan kaso alam kong pagod ka na. Medyo nga eh. Kailangan ko umalis next week para sa bagong branch na ilalabas ng BSN. Gusto mo ba sumama? Nakita ko na patingin si Gabriel sa paghahawak namin ng kamay ni Monica. Sure, kung kailangan mo lang ng kausap, back up at may iyakan, palagi ako nandito para sa'yo. Sabihin mo lang kung saan at kailan. Nakangiting sabi ko sa kanya. Muli kong binalingan si Gabriel at kitang-kita ko sa mga mata niya ang matinding pagsaselos. Hindi na ako natatakot ngayon na banggain ang pader na kinatatakutan ko noon. Sana alaman kong dahilan kung bakit ako nakulong para akong tinanggalan ng puso. Hindi aksidente ang lahat kundi planado at ginamit ni Gabriel ang kahinaan ko para lang mapaikot niya ako at gawing isang tauhan. Pinamukha niya sa akin na may malaki akong utang na loob sa kanya dahil sa ginawa nitong pagtulong sa akin na makalaya sa kulungan. At ngayon, si Monica ang gagamitin kong alas para si Gabriel naman ang mapasunod ko. At luluhod siya sa aking harapan kapag nalaman nito ang tunay kong pagkatao. Gabriel's POV. Sunod-sunod ang pagsunog at pagsabog ng mga planta at ng mga bodega, boss. Talaga ang mga negosyo ninyo ang tinatarget nila. Ang kasa, kanina lang ni-raid ang mga pulis. Maraming mga nahuling minor de edad sa loob. Hindi ko pa rin makausap sa Elsa kung bakit hindi sila sumunod sa bago management. Maraming mga kasosyo ninyo ngayon na naghihintay sa mga paliwanag niyo, boss. Anong gagawin natin ngayon? Nag-aalalang tanong sa akin ni Venom. Paano kung ilaglag nila ang pangalan mo? Paano kung tuluyan kang mahuli ng mga pulis, boss? Nandito kaming dalawa sa ranch ng Villa Montessori. Nanginginig sa galid ang katawan habang sinasabi sa akin ni Venom ang mga problema. Mabuti na lamang at hindi ko ipinangalan sa akin ang mga negosyong iyon. Nakapangalan pa rin kay Don Guerrer ang lahat ng mga iligal na negosyong naiwan nito kay Ella. Nasaan si Brandon? Seryosong tanong ko sa kanya. Hindi ba't siya ang may hawak ng kasa? Sinabi ko sa kanya na gawin niya ang lahat para walang minor de edad na makapasok doon. All this time, nagpatuloy pa rin pala ang dating pamamalakad. Umiling sa akin si Venom. Hindi ko alam kung nasaan siya, boss. Wala siya sa San Martin. Sa report ng mga tauhan ko, hindi na nila nakikita si Brandon sa resto bar nito. Matagal na niyang itinurn over ang lahat sa akin. At kasalanan ko, boss, dahil hindi ko naasikaso nung umuwi ako ng probinsya namin. Pinapahanap ko pa sa mga tauhan ko si Brandon para makapagpaliwanag. Inihagis ko ang basong hawak ko sa pader. Venom, magpatawad ka ng board meeting ngayon. Ipatawag mo sila lahat. Hindi pwedeng matapos ang araw na ito nang hindi nasusolusyonan ng mga problema. Kailangan mong hanapin si Brandon, Venom, sa lalong madaling panahon. Kailangan ko siya makausap. Kailangan niya ipaliwanag sa akin ang tungkol sa kasa. Kinakalaban mo na ba ako ngayon, Brandon? Ito bang ibig mo sabihin noong ulit tayo magkausap? Gusto mo kong bumagsak para makuha mo lang si Monica? Pinalo ko ng malakas ang marmol na lamesa. Tinukod ko magkabilang kamay ko doon. Muli akong kumuha ng brandy glass at sinalina ng ito. Ngayon lang ako kinabahan ng ganito. Hindi dahil sa negosyo. Mabilis na umalis sa Venom kasunod ng iba ko pang mga tauhan. Inubos ko lang ang laman ng alak ng baso ko at umalis na rin ako ng Villa Montessori. Nilabas ko ang cellphone ko para tawagan si Monica pero naka-off ang cellphone nito. JC, nandyan ka ba sa Villa? Kasama mo ba si Monica? Nag-aalalang tanong ko rito habang nasa loob ako ng sakyan. Wait, why? Marting tanong pa nito sa akin. JC, wala siya dito at nakita ko siya kanina nakasama niya si Alex. Bakit? May problema ka ba, Gabriel? Kasama niya si Alex? Pagulit ko dito. Bakit ba, Gabriel? Kagad kong pinutol ang connection ko kay JC at sinubukan na tawagan si Alex ngunit naka-off ang cellphone nito. Hindi rin sumasagot si Owen pati na rin ng mga kaibigan ni Monica. Nagawan ko ng paraan noon na makuha lahat ang contacts ni Monica sa cellphone nito. Shit! Nasaan ka ba, Monica? Naihilamos ko ang kamay ko sa aking mukha. Hindi ko alam kung ilang beses ko minura ang aking sarili habang iniisip kung nasaan ngayon si Monica, kung sino ang kasama niya o kung ligtas ba siya. Dumiretso ako sa Cortese building para harapin ang mga investors na gustong tumalikod sa pamumuno ko at sa mga negosyong sinimulan ko. Nasa conference room ang lahat at marahil kanina pa ako hinihintay. Nagtatalo ang mga ito nang dumating ako. Isa-isa nang pumapalpak ang mga negosyo natin, Gabriel. 4 na bilyong pisong nawawala sa atin sa loob ng isang buwan. At kung magpapatuloy ito, malulugi tayo.
Ang akala ko ba, nagawan mo na ng paraan ang mga problema? Tanong sa akin ni Salvador, ang matalik na kaibigan ni Gustavo. Gabriel, ano na ngayon ang gagawin mo? Tanong naman ni Enriquez. Hindi ito nagkataon lang. Matagal ng planado ang lahat ng ito. At sisiguraduhin ko sa inyo na gagawa ko ng paraan para hindi bubagsak ang mga negosyo natin. Alam ko iba sa inyo nag-iisip na ibenta na ang shares ninyo sa Falcon. Tumingin ako sa kanila lahat at nagulat sila sa sinabi ko. Sabay-sabay ang mga problema na kinakaharap ng Montessori Corporation. Kaya hindi ko mapipigil ang iba sa inyo na umalis. Marahas na tumayo si Salvador. Mula noong mamatay si Don Guerrero, nagkandala-tsa-letsa ng mga negosyo. Hindi tama na ikaw naging pinuno ng triad. Kung nandito lang sana sa Gustavo, hindi magiging magulo ang sitwasyon. Mariin ko ikinuyom ang aking magkabilang kamao. Nanlilisik ang mga mata kong tumingin kay Salvador, ngunit hinarang ako ni Enriquez. Hindi tama na mag-away tayo dito. Negosyo natin ito lahat at apektado tayo. Marami mga trabahador ngayon ang nawala ng trabaho. Gabriel, umaasa ako na magagawan mo ito ng solusyon. Mahinahong sabi ni Enriquez na sinang-ayunan naman ng ilan. Umalis sa mga kaalyado ni Salvador sa conference room. Sa 12 board of directors, 4 lamang ang natira sa kwarto na siyang naniniwala sa aking kakayahan bilang president ng korporasyon. Tinapik ni Enriquez ang balikat ko at tumingin sa paligid. Gabriel, nasan si Brandon? Bakit mo siya hinahanap? Nagtatakang tanong ko dito. Baka sa mga mata nito na may gusto itong sabihin sa akin ngunit nagdadalawang isip. Wala naman. Hindi ko lang siya madalas na makita sa mga business meetings natin. Siya ang kanang kamay mo, hindi ba? Hindi na, Enriquez. Tinalikuran na niya ang triad para magbagong buhay. Alam kong matagal na itong plano ng Falcon noon pa man. At kung akala nila magtatagumpay sila na pabagsakin ang triad, nagkakamali sila. Hanggat nabubuhay ako, hindi ko susuko sa kanila ang negosyo na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Hindi pwedeng makuha nila sa akin na lahat ng mga pinagirapan ko. Enriquez. Malamang sabi ko rito. Nilapitan ako ni Venom at may ibinulong siya sa akin. Katatawag lang ni JC, boss. Nakita daw niya si Monica na kasama ni Brandon sa bahay nito. Tinanguan ko lamang sa Venom sa sinabi nito sa akin. Hindi ito ang oras para magselos. Kailangan ko umaksyon. Marami pa akong dapat na gawin at malaman ko lang na walang masamang nangyayari kay Monica ay okay na ako. Makakahinga na ako ng maluwag dahil alam kong ligtas ito. Venom, kailangan ko makausap si General Agustos. Tinalikuran ko si Enriquez. Lumabas ako ng conference room at tumiradyo sa elevator. Kasunod ko si Venom na may hawak ng isang attache case. Kompleto ba ang pera, Venom? Yes, boss. Pera lang naman ang katapat ni General Agustos. Nginisian ko si Venom at inayos ang kwelyo ng damit ko. Alam kong tatapatan ni Hernan ang pera ipambabahid ko kay General Agustos. Ngunit hindi alam ni Hernan na nasa akin ang black book. At ang mga ebidensya na alam ko ay kasisira ni General Agustos kapag hindi siya pumayag sa mga gusto ko. Nagpahatid na ako ng tulong sa mga trabahador natin na apektado, boss. Pinaabot na rin ng tulong sa kanila. Lahat ng mga sinabi ninyo nagawa ko na. Salamat, Venom. Hindi madaling baguhin na dati mga nakasanayan natin gawin. Mula noong patayin ko si Don Guerrero, siniguro kong hindi ko na itutuloy ang mga illegal nating negosyo. Ngunit ngayon, nandito na naman tayo. Magbabawas na naman ang mga taong itinuring na tayong kaaway. Boss, nakipagkasundo ka sa Falcon. Alam mong illegal ang mga ibang negosyo nila kaya hindi mo sila masisisi kung bakit hindi nila matanggap ang iyong pagbabago. Gusto kong malaman mo, boss, na nandito ako para tulungan ka. Ang kalaban mo'y kalaban ko na rin. Wala pa rin akong tiwala sa ibang tao. Kung totoo man ang sinasabi ni Venom, ikatutuwa ko iyon. Sabay kami lumabas ng elevator ni Venom. Nagtungo kami sa opisina ni General Agustos ngunit wala ito roon. Iniiwasan niya ako dahil pinaniganan niya sa Hernan. Monica's POV. Kasalukuyan ako nanonood ng balita sa TV at may mga raid na naganap sa Kamaynilaan. Binanggit ng babaeng reporter ang pangalan ng Montessori Corporation. Bigla na lamang akong kinabahan dahil sa napanood ko. Alam ko si Gabriel ang nasa likod ng mga negosyong nabanggit. Tumingin ako kay Brandon na nanonood din ng TV. Wala sa itsura nito ang pag-aalala sa isang kaibigan. Hindi mo ba siya pupuntahan? May nantanong ko rito. Ayoko sumali sa gulo ni Gabriel, Monica. Nagbagong buhay na ako at hindi na ako makikialam pa sa mga illegal niyang negosyo. Alam naman natin dalawa mga negosyo niya, hindi ba?
ang casino, ang prostitution, illegal firearms at mga drugs. Kung sa bagay masamang tao nga sa Gabriel, sigurado ako na kaya niyan lusutan ng mga iyon. Akala ko ba para mo na siyang kapatid? Hindi ba't sobrang close kayong dalawa? Nagbago ba iyon lahat dahil sa pagbabagong buhay mo, Brandon? Ilang taon ako nanilbihan sa kanya, Monica. Ako ang dahilan kung bakit ka matagal na naging bihag niya. Kung simula pa lang, hindi na ako pumayag sa gusto niya marahil hindi ka na natatakot ngayon. Sinabi mo noon na malaking utang na loob mo sa kanya. Bakit ganito? Parang hindi si Brandon ang kausap ko. Monica, lahat ng tauhan niya, malaki ang utang na loob sa kanya. Mabuting boss sa Gabriel. Hindi siya nagkulang. Malaki siya magpasahod ngunit tuso siya. Balawala sa kanya na mamatay kami para lang ipagtanggol siya. Brandon, ikaw ba talaga yan? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Hindi maalis ang tingin ko dito. Bumuga ito ng malalim at tumingin sa akin bago muli ibinalag ang tingin sa TV. Pasensya ka na, Monica. Nagbago lang siguro talaga ako at hindi ko na gustong madamay pa sa mga gulo. Sinabi ko na kay Gabriel na hindi na ako babalik at nirespeto niya ang desisyon ko. Ibinigay ko na kay Venom ang lahat ng mga trabaho ko at wala na akong alam ngayon sa mga transaksyon. Iniisip ko ngayon, baka may tumataydor sa kanya. Kaya ito nangyayari. At marahil nasa panganib na naman ang buhay niya dahil sa mga kaaway niya sa negosyo. Kailangan niya ng tulong mo, Brandon. Marami siyang tauhan, Monica. Kaya niyang kanya sarili. Bakit mo ba siya inaalala? Akala ko may galit na galit ka sa kanya. Wala naman. Nag-iwas ako ng tingin kay Brandon. Masama ba magtanong?